Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, so ang tatalakayan po natin ngayong gabi is patungkol po ito sa si Jesus Christ ba ay under sa kautusan ng pangingilin ng Sabat. Naalala ko dati nung ako pa ay nasa SDA, isa sa mga katwiran na inilalabas ko dati na ako ay mananatiling SDA dahil si Kristo na siyang ulo ng iglesia ay Sabadista. Yon ang aking mga paninindigan noong ako ay nasa SDA pa. Ang paborito namin talata, yung si Kristo ay pumunta sa sinagoga. O kung naalala po ninyo natalakay po noong nakaraan na si si Fernando Camacho at saka si Johnson Namikan sinagot yung yung aking pagpapaliwanag sa 1:5:18 dahil sinabi nila na ipinalilitaw ko raw na si Kristo ay manlalabag sa kautusan. Hindi siya tagatupad kundi manlalabag. Sa kanila kasi mga kapuntos, dalawa lang option. Pag ikaw ay tagatupad, hindi ka manlalabag. Pag ikaw ay manlalabag, hindi ka tagatupad. Ganyan sila. What if yung inutusan hindi naman under sa kanya ang utos? What if ganon? Gaya nung in-example ko nung nakaraan. May nakalagay dyan sa dingding sa isang area, nakalagay na no smoking. Ikaw hindi ka naninigarilyo. Ang tanong, yung batas ba na no smoking para ba yun sa'yo o hindi? Pag yun ba sinunod mo, ibig sabihin, huwag ka munang manigarilyo. No smoking nakalagay. Yun ang pagsunod. Pag yun naman nilabag mo, bahala ka sa buhay mo, maninigarilyo pa rin ako rito. What if hindi ka talaga naninigarilyo? Alin ang pipiliin mo? Pagsunod o ang paglabag? Kasi pag sinabi kasing no smoking, yan ay ginawa para sa naninigarilyo. Hindi naman ginawa ang batas na no smoking para sa mga hindi naninigarilyo. Hindi ba? Nasaan ng logic kapag sasabihin mo na yung batas na no smoking ay ginawa para sa mga taong hindi naninigarilyo? Ngayon, sa kanila, dalawa lang. Sumunod ka o lumabag ka. Pero what if ang kautusan ay hindi para sa iyo? Ano ang pipiliin mo? Hindi ba pwedeng wala kang pipiliin sa dalawa? Hindi ka susunod kasi hindi para sa iyo at hindi ka rin lalabag kasi hindi naman ibinigay sa iyo. Halimbawa, ganito. Bigyan ko ng maraming example para maunawaan ng mga kasamahan din sa Katoliko na ang ibig kong iparating. Halimbawa, ganito.
May isang iskinita nakalagay, no entry taxi. Yan na? No entry taxi or taxi no entry. Yan. Bawa, ganyan nakalagay. Ang minamaneho mo, tricycle. Ang minamaneho mo, tricycle. Ang nakalagay sa karatula, taxi no entry or no entry taxi. Ngayon, ikaw na nagda-drive ng tricycle, alin ang susundin mo? No entry o entry ka? Oh. Anong gagawin mo? Lalabagin mo ba yung no entry taxi o susundin mo yung no entry taxi? Gayong ang minamaneho mo naman ay tricycle. Ang tanong, yung batas na taxi no entry ay ginawa ba para sa yung tricycle driver? Siyempre hindi ginawa para sa iyo, no? Hindi ginawa para sa iyo. Yung batas na no entry taxi ay hindi ginawa para sa mga nagmamaneho ng jeepney, nagmamaneho ng truck, nagmamaneho ng van, at nagmamaneho ng tricycle. Kung tricycle ang minamaneho mo, pag pumasok ka sa taxi no entry, huhulihin ka ba o hindi? Yan ha, yan ang napakagandang ano eh. Kasi kay Camacho at saka kay Amican, dalawa lang. Ay sumunod ka, lumabag ka. Maganda talaga ng idaan sa analogy para maunawaan ng mga ano no ng mga Pilipino, mga Katoliko na kung saan diyan kayo nililito ng mga SDA eh. Diyan talaga kanila ililituhin. Dahil ipapasok nila sa isip mo na kapag batas sinunod mo, hindi ka lumalabag. Pag ang batas nilabag mo, hindi ka sumusunod. Pili ka sa dalawa. Susunod ka, lalabag ka. Pinapili ka sa dalawa eh. Diyan nila ipapasok sa isip mo na mali tayong Katoliko. Kasi naipasok ka na nila sa kanilang bitag. Mag-ingat kayo sa patibong ng bitag ng pangangaral ng SDA. Yan. Nakalagay dyan, no entry taxi. Minamaneho ko, tricycle driver, pag pumasok ba ako doon, huhulihin ba ako ng pulis? Sagot, hindi. Pag hindi ako pumasok doon, huhulihin ba ako ng pulis? Ang sagot, hindi. Bakit? Hindi ginawa ang batas na no entry taxi para sa aking tricycle driver. Sana naunawaan nyo yun. Ngayon. Sinabi nila, si Kristo ay tagatupad, hindi manlalabag. Si Kristo ay tagatupad sa mga utos na ibinigay sa Kanya. Tandaan ninyo yung ginamit niyang talata, unang Juan 2:1. Basahin natin yung ginamit niyang talata na unang Juan 2:1 para pamaliin yung paliwanag ko. Sabi ganito, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Ang dahilan dito ni Fernando Camacho na si Kristo ay matuwid, hindi siya manlalabag. Tandaan ito kasi si Kristo ay matuwid, hindi siya manlalabag. Ayan. Tama naman yun. Ang tanong, saan siya hindi manlalabag? Sa pangingilin ba ng Sabat? Under ba si Kristo sa kautusan sa pangingilin ng Sabat? Tandaan ninyo ang talata si Kristo ay matuwid. Yan tanong. Ang kautusan ba ginawa para sa mga taong matuwid? Basahin natin yung sinasabi sa unang Timoteo 1:9.
Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Tama, si Kristo ay matuwid. At ang kautusan ay hindi ginawa para sa taong matuwid. Para lang yung taxi no entry. Ang taxi no entry ay ginawa para sa mga taxi driver. Hindi ginawa ang taxi no entry para sa mga tricycle driver, sa mga van driver, sa mga jeepney driver, sa mga truck driver, sa mga bus driver. Hindi ginawa ang taxi no entry para sa kanila, kundi yun ay ginawa para sa mga taxi driver. Kamatyo, kung naririnig mo man ako ngayon, beltahan mo ito. Itong analogy na ito, beltahan mo. No? Total, mas gusto ko itong ginagawa ninyo na sinasagot nyo ako. Maganda ito, hindi ako nauubusan ng topic nito. Oh. Ngayon, si Kristo, matuwid, tama. Wala akong tutulong si Kristo ay matuwid. At huwag niyong kalimutan na ang kautusan ay hindi ginawa para sa taong matuwid. Ang tanong, ang pangingilin ng Sabat na nasa kautusan ba ay ginawa para kay Kristong matuwid? Hindi. Bakit hindi ginawa para kay Kristo ang pangingilin ng Sabat? Hindi naman siya naparito para mangilin ng Sabat. Hebreo 10:5 hanggang 7. Sabi ganito, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbo ng aklat na ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Oh. Ano yan sa Ano yan sa magandang balita Biblia? Ang sabi sa 7, kaya't sinabi ko, ako'y narito o Diyos upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Yun. May sinabi ba ang kasulatan na tungkol kay Kristo na siya'y paparito upang mangilin ng Sabat? May nakasulat bang ganon na ang Mesiyas ay magkakatawan tao para lang mangilin ng Sabat? Wala. Walang ganon. Ngayon, saang bahagi ng kasulatan ang tinutukoy niya na kanyang tutuparin? May 24:44 ng Lucas, anong sabi? Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng propeta, at sa aklat ng mga awit. Itong mga aklat na ito ay binasa ko na nung nakaraan, pero hindi ko kasi topic doon kung si Kristo ay ilalim ba sa kautusan ng pangingili ng Sabat. No? Natalakay ko na po ito sa unang sa part 1 ng aking pagsagot kina Amikan. No? Ito ay ang kanyang tutuparin ay yung mga nakasulat tungkol sa kanya sa kautusan ni Moises. May sinabi ba doon sa kautusan ni Moises na ang Mesiyas ay paparito upang mangilin ng Sabat? Para sabihin mo na under siya sa Sabat. Yan ang gustong
ilabas ng mga SDA, isaksak ng mga SDA sa isip ng mga Katoliko na si Kristo'y Sabadista. At dahil siya Sabadista, under siya sa pangingili ng Sabat. Ito pa mas matindi. Yung kay yung version naman ni Gilier Pacanya. Ang version naman ni Gilier Pacanya, si Kristo ay ang Lord of the Sabbath. So sino ang Lord of the Sunday? Oh, ibang pagliligaw naman 'yan. Ha? Kung si Kristo daw ay Lord of the Sabbath, sino naman ang Lord of the Sunday? Oh, tandaan niyo yung tanong na 'yan, ha? Yang uri ng tanong na 'yan ng SDA evangelist na si Gilier Pacanya ay isang pagliligaw na kapag kinagat mo, tiyak ang pagkahulog mo sa kanilang bitag. Mali ang unawa nila dyan. Pero tutuloy ko sa inyo para maunawaan nyo ang Marcos 2:27 at 28. Ngayon, kung si Kristo ay naparito upang sundin ang mga nasusulat tungkol sa Kanya, sa kautusan ni na Moises, ng mga propeta at ng mga awit, ano yan? Ito sinasabi sa 1:18. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking ama. Tandaan nyo, ha? Ang utos na yan ay tinanggap ni Kristo galing sa kanyang ama. Hindi yan pangingilin ng Sabat. Amikan, Camacho, hindi yan pangingilin ng Sabat. Katunayan, nung si Kristo ay nasa Garden of Gethsemane, kanyang sinabi, Ama, kung maaari ay ilayo nyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Tandaan nyo, ha? Ano yung sinabi ni Kristo sa Hebreo 10:7? Siya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Kaya siya'y naparito upang sundin ang mga nakasulat tungkol sa kanya na siya'y iaalay para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao, ng lahat ng iniligtas. Para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan, siya'y naparito. Hindi ba? Yan ang sinasabi sa paborito na talata ng mga born again. Sa King James Version. Asa na ba yung King James Version ko rito? Ba't nawawala? Ito. Yung John 3:16. Paborito nila to eh. Sabi sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Siya'y naparito upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Hindi upang mangili ng Sabat. No? Pero ano yung sinasabi sa Lucas 4:16 na paborito namin gamitin? Sana natin yung Lucas 4:16 kung saan paborito namin gamitin namin mga SDA. Umuwi si Jesus sa Nazareth, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat, tumayo siya upang bumasa. Bakit kaya nangyari yan? Yan naman ang ating pag-aralan. Bakit kaya nangyari yan? Una, si Kristo ay ipinanganak sa bayan ng Israel. Roma 9:4 hanggang 5.
Bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautusan. Ibinigay sa kanila ang kautusan. Sa kanino? Sa Pinoy? Sa Inche? Sa Hapon? Hindi. Sa mga Israelita. Tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Maraming ipinangako ang Diyos sa kanila. Ang kanilang mga ninunoy mga pinili ng Diyos at nagmula sa kanilang lahi si Kristo nang siya'y maging tao. Ayon. Dahil si Kristo ay pinanganak ng mga Israelita, siya ay lumaki na sumusunod sa kanilang tradisyon. Siya ay lumaki na sumunod doon kasi kapag hindi niya yung ginawa, mai-iskandalo, baka biglang may iskandalo. Ano ba naman yan, Maria, yung anak mo? Bakit di sumusunod yan? Di nila alam kasi ang background talaga ni Kristo eh. Di nila alam. Kasi Kristo para walang gulo, kailangan niyang sumailalim muna. Bakit? Yan ay sinabi naman sa Galatia 4:4. Sabi ganito, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Yan na, namuhay sa ilalim ng kautusan. Bakit nangyari ang Lucas 4:16? Kasi siya ay namuhay sa ilalim ng kautusan. Pero hanggang kamatayan ba yon? Hindi. Para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. So si Kristo ay namuhay, sumailalim sa kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. At dahil palalayain niya, ang tanong, under ba siya? Dahil palalayain niya, ang tanong, under ba siya? Hindi. Tayo lahat ay, lalo na mga Pilipino, hindi naman tayo mga Israelita, hindi tayo under doon sa utos na binigay sa mga Israelita na mangili ng 7th-day Sabbath. Tayo under doon. Katunayan, sino ang inutusan? Basahin nga natin sino ang inutusan doon sa Deuteronomy 5:15. Kung sino ang inutusan, sabi ganito. Ito. Iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Strictly ang inutusan dyan yung mga Israelita. Hindi kasama mga Bulhano, hindi kasama mga Pilipino, hindi kasama Incheck, hindi kasama Hapon, hindi kasama Amerikano. Inutusan dyan yung mga inilabas sa Ehipto. Ngayon, yung mga nasa ilalim ng kautusan, si Kristo, ipinanganak, namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Kaya nang si Kristo ay nangaral na, eto na, Marcos 2:27. Ano sabi? Then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. People were not made to be ruled by the Sabbath. Pero ang mga SDA baligtad. Naalala ko dati, yung isa kasama ko, yung graduation ng kanyang anak, tumiming sa Saturday, yung graduation ng kanyang anak. Matalino pa naman yung daming award. Pero alam mo, nung sinabi ng kanyang tatay, huwag ka pumunta sa school. Di bali nang puntaan mo na lang yan kinabukasan, kunin mo na lang yung diploma mo, huwag ka na lang pumunta doon. Bakit? Bakit wag na pumunta doon? Na si Michael Babia, pumasok, maganda to, makakasubukan na naman tayo. No? Ngayon,
dahil dahil ng ano yon si Kristo ang nangyari doon, graduation ng anak niya sa Saturday, hindi niya pinapunta sa school dahil sabi sa Saturday ngayon, Sabat, so wag ka pumunta sa school. Sa Sunday na lang o sa Monday, kunin mo na lang yung diploma mo doon, yung lahat ng mga award mo, wag ka lang pumunta ngayong araw ng Sabado dahil Sabbath day. Ibig sabihin, yung silang mga SDA, nung nasa SDA pa ako, namumuhay sila ruled by the Sabbath. They were ruled by the Sabbath. Pero ang sabi sa Biblia, people were not made to be ruled by the Sabbath. So ang ginagawa ng mga Seventh-day Adventists dito, baligtad. Kung titingnan naman natin yan, sige, tingnan natin sa ibang salin, no? Sa ibang salin natin silipin, dito sa tayo natin sa The Message. Anong sabi dito? Jesus said, really? Haven't you ever read what David did when he was hungry? Along with those who were with him, how he entered the sanctuary and ate fresh bread off the altar with the chief priest Abiathar right there watching, holy bread that no one but priests were allowed to eat, and handed it out to his companions. Then Jesus said, the Sabbath was made to serve us. Ano yan? The Sabbath was made to serve us. We weren't made to serve the Sabbath. The Son of Man is no lucky to the Sabbath. He's in charge. Sabi dito we weren't made to serve the Sabbath. Ang nangyari doon sa bata, hindi pinapunta sa school kasi ang graduation niya nasa Sabbath. Kaya sila ang nagsiserve sa Sabbath. Sila ang under sa Sabbath. Pero ang si Kristo naparito upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ngayon, yung ano naman tayo sa Mark 2:28. Yan, no? Sa Mark 2:28. Anong nangyari sa Mark 2:28? Ito. For this reason, the Son of Man has authority over the day of worship. Ano daw? The Son of Man has authority over the day of worship. Tanong, under ba siya? Hindi siya under. Sabadista ba siya? Hindi siya sabadista. Ba't siya mo sa sabadista? Hindi naman siya under. Bakit hindi siya under? Silipin natin sa isang salin ng Biblia. And I, the Messiah, have authority even to decide what men can do on Sabbath days. Si Kristo may authority over the Sabbath, so hindi siya under ng Sabbath. At kung sisilipin naman natin sa easy to read version, so the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Sabi ni Gilier Pacanya ng SDA, si Jesus Christ is the Lord of the Sabbath. Tanong, sino ang Lord of the Sunday? Kayong mga Sunday keeper ba? May Lord ba kayo sa Sunday keeping nyo? Wala raw, sabi ni Gilier Pacanya. Ganyan sila kung lokohin tayong mga Katoliko. Kaya mga Katoliko, dapat tayong mag-aral, magsaliksik, doon sa masyadong busy na. Huwag kayong mag-alala, ang puto por punto, hindi kami, anong tawag dito, nakasentro lang sa isang tao. Kung wala na kayong oras para magsaliksik dahil kayo nagtatrabaho, kayo nag-aaral, pwede nyo itanong sa punto por punto at matututunan ninyo. No? Tanungin nyo kami. May marami nag-aaral sa amin. Andyan si Brother Wendell, nasasaliksik din yan. Andyan si Brother Tata. Andyan si Brother Jonre. Andyan si Brother Angel. Andyan si Brother Romel.
andyan si Kaburnok, andyan si Puro Kamatuoran. Dami na sasaliksik. Oh, andito ako. Andyan si Father Darwin. Hindi tayo nakasentro sa isang tao lang. Nakapag-absent, wala na. Wala na. Replay na lang dahil wala na. Absent na eh. Hindi tayo ganyan. Ako, pag nag-absent ako, walang problema yon. Andiyan naman mga kasamahan natin eh. Pag nag-absent si Brother Wendell, okay lang yon. Diyan naman mga kasamahan natin eh. Dahil two heads is better than one. May maraming alam si Brother Angel na hindi ko alam. At may marami akong alam na hindi alam ni John Ray. Ganyan. Kaya, two heads is better than one. Yung sinasabi ni Gilier Pacanya na if Jesus is the Lord of the Sabbath, then sino ang Lord of the Sunday? Sabi sa Biblia, so the Son of Man is Lord of every day. Ibig sabihin, Panginoon siya sa lahat ng araw. Hindi yan Panginoon lang sa isang araw. Panginoon siya sa lahat ng araw. Kahit pa sa araw ng Sabat. O ngayon, sino ang Lord of the Sunday? Jesus Christ. Lord of the Monday? Jesus Christ. Lord of the Tuesday? Jesus Christ. Lord of the Friday? Araw-araw. Mahirap na isa-isahin. Masyadong humabang oras. So, siya ay Panginoon sa lahat ng araw. Kahit pa sa araw ng Sabat. So, si Jesus Christ, hindi siya under sa kautusan sa Sabat. So, si Jesus Christ, hindi siya Sabadista. Bakit siya pumunta sa sinagoga? Nakaugalian niya dahil lumaki siyang Israelita. At pag hindi niya sinunod yon, ang mangyayari, magkakagulo. Dahil susugulin ng mga Hudyo, si Mama Mary, bakit di susunod ang anak mo? Kaya wala nang gulo, sunod na lang siya. Dahil kailangan niyang sumailalim upang palayain yung mga nasa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, yung mga nasa ilalim, pinalaya na niya. Ito namang SDA, pilit bumabalik. Pinalalaya na nga niya yung binigyan eh. Yung binigyan ng kautusan na, pinalaya na niya. Tapos itong hindi binigyan, siya pang papasok. Yan ho. So, yan. Okay, so yan muna at hanggang dito na lamang. Sunod naman po tayo sa ating tanungan portion. Kaya doon sa mga hindi pa po nakapagtanong, pwede po kayong mag-raise hand. May option po dyan sa baba nyo kung gamit nyo ay cellphone. Halimbawa, halimbawa, cellphone, are ko. Ito, halimbawa, cellphone, no? Pinito nyo lang yung screen, may lalabas na mga option sa baba. Diyan sa mga lalabas sa option sa baba, may 3 dot. Click nyo yung 3 dot. May lalabas naman ng mga option. Iba namang option. Isa sa mga option na lalabas ang raise hand. Click nyo yung raise hand. At may magpa-pop out na yellow hand dyan sa Zoom window nyo. At yan ay palatandaan na kayo'y magtatanong at kami naman ay mabibigyan naman kami ng accommodation. Sa mga gustong magtanong, mag-raise hand lang. Sa mga gusto magipagsubukan, pwede rin mag-raise hand. Tandaan ninyo ha, hindi kami nakikipagdebate sa kapwa Katoliko. Maliban na lang sa Katoliko na na-convince na sa ibang aral, gaya ba ni Mike Manyo, Katoliko daw siya, pero ang kanyang aral na inilalabas sa aral ng dating daan. Natandaan niyo yung talakayan ko Mike Manyo? Katoliko daw siya. Pero yung kanyang pananalita, yung kanyang mga is from dating daan dahil influensyado na pala siya sa kakapanood ng itanong mo kay Soriano. Kaya tayo binabanatan para patunayan niya magaling na siya. Ang sabi ni Alfie Angeles, feeling lang sila na magaling. Pero totoo, walang alam yan.